na kumari ko, samahan ko daw po yung isang pasyente na itira sa amin na magsisiyam dito. Ngayon, pagdating namin dito, wala naman ang mahal na apo. May nag-udyot sa kanya na magsisiyam ka, wala ang mahal na apo. Ngayon sinabi sa akin, andito ang banal na espiritu, divine mercy, ang wala dito katawan ng mahal na apo. Pero manalig ka, ikaw ay gagaling. Noon nung nagsisiyam na kami rito, siguro nakakaapat na araw na kami. Sabi ko, ako hindi mo na uuwi, tatapusin ko na. Tuloy mamimiesta ako ng Dulong Ilog. Ba't po pinabatid sa akin ng ama? Bigla ako nagising ng mga 3:30. Hindi ako naligo, hindi ako naghilamos. Nagbihis po ako, tumuwi ako ng Valenzuela. Pag uwi ko ng Valenzuela, ang anak ko, yun po pala, yung kanyang muka may manas. Tapos yung kanyang dibdib, gano'n na nga. Nung pa-check up ko sa Valenzuela, pinatingnan lang po na pinausukan ng bibig at pagkaraan po, pinausukan ng bibig, binigyan na kami antibiotic, umalis na kami. Tara anak, punta tayo sa Dambana. Sumama naman ang aking anak. Pagpunta namin dito, noong December 13, ang anak ko at sa kantin, ayaw pumasok dito. Nanay, hindi ko kaya, hindi ako makahinga. O sige, diyan ka lang, makinig ka. Sa mga sinasabi ng alagad, sa nga ng mahal ng apong Conching, makinig ka anak at gagaling ka, manalig ka. Kahit nandiyan ka sa kantin. Ako naman po nandito. Noong kami, nakatapos na rito, namiesta naman kami ng time na yon, hindi siya makakain. Kinabukasan, ika nga po ng mahal na apo, yung kung dapat x-ray. Pina-x-ray ko po sa baliwag. Ang sabi ng doktor, nung makita namin, nung Sabado, ang puso ng anak ko po ay talagang malaki. At ang kanyang dalawang ugat, yung isa, hindi normal nagbabara. Eh ngayon no, nung gano'n na nga ang sabi ng doktor, ako may kahinaan pa rin po eh. Ang sabi ng doktor, pumunta ka doon kay Dr. Sison, bibigyan kita espesyalista mahusay. Pagdating naman namin doon, walang doktor. Pinalipat na naman kami sa kabila, wala rin doktor. Private na kanya, wala pang doktor. Eh siguro pa pinahintulutan kami ng ama. Ako naman, medyo talaga pang may kahinaan. Tumawag ako sa Valenzuela, sabi ko kay Rose, kuha ako ng ambulansya. May makukuha naman ambulansya sa Valenzuela. Naisip ko naman yung kapatid ko, pinakuha ko ng ambulansya, nakakuha. Nung makakuha po iyon, dinakula ko naman sa San Fernando. Government po iyon. Pagdating doon, hindi makalakad, tumawag ang kumare ko, Mare, paki-pray mo yung anak ko, isang tulong. Ihiga yung anak ko sa ambulansya. Nagpapasalamat man po ako kung sinong alagad ang nanalangin sa aking anak. Malaki pasalamat ko. Nung ilagay po sa ambulansya, ang anak ko hindi nahiga. Pirimin na upong ganyan. At nakaupo ng ganyan, dinala na nga sa San Fernando. Nung dala sa San Fernando, kinabukasan po na ganon, hindi pa nakakain mo ng gamot. Anak, punta tayo uli sa Dambana. Andun ang mahal na apo. Nandoon na yon. Nagpunta po kami rito. Nang pagpunta namin dito, ang anak ko nakaupo na rito. Hindi pa rin makahinga. Medyo masikip pa rin ang dibdib. Nung nakaupo rito, pangatlo ho ako. Ang anak ko nagpupuri, anak, huwag mong itaas ang iyong kamay kung ikaw ay napapagod. Salamat sa Ama, sa Banal na Espiritu. Itinataas ang anak ko ang kamay. Ang sabi sa akin, hindi siya napapagod. Nung pong makita ko, ang mahal na po nagmimisahe, hinaplos ang aking anak. Natuluan luha ko, nangilabot ako nung paglabas namin ng Dambana, sabi ng anak ko, Nanay, wala na akong nararamdaman, purihin ang Ama, talaga pong buhay ang Diyos. Wala na akong nararamdaman, nanay, malakas na ang aking katawan. Ay, salamat anak, tingnan mo, basta't manalig ka rito sa mahal na apo, pasalamat ka sa Divine Mercy. At sa Banal na Espiritu, sa mahal na apong Conching, pasalamat ka anak. At ako pa ang pumipigil sa anak ko na huwag kang magpuri. Habang daw po tinataas ang kanyang kamay, siya'y lumalakas. Kaya andito ang banal ng Espiritu. Sabi ko nga sa anak ko, Timo anak, ngayon po nagpa-check up kami, yung pa-check up namin,
ulit bumalik kami. Wala na pong bara, normal na ang kanyang puso. Talaga pong wala nang bara. Inaangking kong magaling na magaling ang anak ko. Ngayon po, pumapasok na siya sa pabrika. Salamat sa Ama na ang hinihingi ko ng pagpunta sa inang dalangin na nagsiyam ako, hindi natapos ng siyam na araw, pang-5. Binigyan kami ng magandang Pasko at nagkasama-sama kami ng mga anak at masaya po kami. Salamat po. Maraming salamat po, kapatid. Ano po ba ang napulot natin sa pagbabahagi natin, kapatid? Ang matibay na pananalig. Hindi man niya pinahintulutan ng anak niya na magpuri, subalit sa kalooban ng kanya anak, sa matapat niyang pananalig, sa pamamagitan ng pagpupuri, ay lalakas ang kanyang katawan. Amen po ba? Abi nga po ng Panginoon, sino mang matapat na anak ko na nananalig at nagtitiwala sa akin, kailanman ay hindi ko bibuguin sa kanyang panambitan. Amen po. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. At ngayon po, maghahandog naman po ng awitin ang ating organisto at ang ating choir na mag-asawa. Kakantahin po nila ang kanilang theme song na Endless Love. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Amen, Lord. Maraming salamat po, dakilang Ama, at sa iyo minamahal na kapatid na Marie. Tunay pong buhay ang Diyos. Kanina po kasi, kala ko po wala ang kapatid na facilitator. Nagmimithi po akong baka ako'y matindig sa harap. Tunay pong buhay ang Diyos. Pagdating po niya, kakanta ka, bagya ko na lang pong gusto. Kaya mga kapatid, muli po, nais naming alayan ang awitin ng ating Panginoon. At sa inyo po mga minamahal ko mga kapatid, lalo tigit po sa mga mag-aasawa. Nais po naming alayan ng ating Panginoon ang awitin na pinamagatang My Dearest Lord. My Lord, Sene, salamat, Tita Grace. there's only you in our life, the only things that's right. Mighty Lord, you're every breath that I take, you're every step I make, and I want to share all my love with you. No one else will do. In your eyes, They tell me how much you care. Oh, yeah. You will always be my dearest Lord. Palakpakan ka po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Salamat po. True hearts that beat our song. Our lives has just begun. Forever, I hold you close in my arms. I can't resist your charm. And Lord, I'll be a fool for you. I'm sure you would know I don't mind, 'cause you mean the
Pam 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 pararang. Pam 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 pam. Oh, Lord, I'd be a fool for you. I'm sure you would know I don't mind. You'll be the only one. 'Cause no one can deny this love I have inside, and I give all to you, my Lord, my love, my love, my dearest Lord. Thank you, Lord. Sa susunod po, iisa po ang duet para sa Diyos. Hello. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa mga kapatid natin naghandog ng awitin sa atin. Tingnan nyo po pala, hindi lang po pala magaling na organista ang ating organista, magaling pa rin po palang singer. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Salamat po kapatid na Alan, nabigla ako nung di ko sukat akalain na kung gaano kagagaling magpiano, gaano ka rin kagaling ang kumanta. Purihin ang Panginoon sapagkat tunay nga na ang sino mang anak niya na naghahandog sa kanya ay ginagabayan niya at upang ang boses nito ay tumimo sa ating puso. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sino po ang nais magbahagi sa inyo upang ipadama sa ating lahat kung gaano nga kabait o ang pag-ibig ng ating Panginoon ay pinadama sa bawat isa sa atin? Wala po ba? Sino po ang nais magbahagi sa inyong lahat? Kapatid, palakpakan po natin ang ating kapatid na Marilyn San Roque. Muli po, magandang umaga sa inyo lahat, lalo-lalo na po sa mahal na Apo Kunsing na kinalugdan ng Banal na Espiritu, sa mga alagad, sa choir, sa kap, sa pasyente at mga tagasunod na katulad ko. Muli po nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama sa oras na ito, sapagkat napakarami na pong biyaya ang pinagkakaloob niya sa akin, hindi man po material, hindi man po pinansyal. Subalit ang biyayang ipinagkaloob niya po sa aking unang-una ay ang ako po ay linisin niya ang aking kaluluwa, sapagkat nung una po hindi pa po ako nadadako sa dakong banal na ito. Talaga po ang aking kaluluwa ay masasabi ko pong masama, sapagkat punong-puno po ng tinik, punong-puno po ng putik, lalo-lalo na po hindi po ako marunong magpatawad sa taong nagbibigay lalo sa akin ng hindi karapat-dapat sa aking buhay. Subalit, habang nagtatagal, habang ako'y kanyang inaaya sa dakong banal na ito, hanggang sa patuloy at patuloy ko pong nararamdaman ang mabubuting salita ng Panginoon sa pamamagitan po ng mahal na Apo Kunsing na ating kinalugdan ng Banal na Espiritu, ay ako po ay unti-unti niyang binabago, unti-unti niya pong binubuksan ang aking puso, lalo-lalo na po ang aking kaluluwang napakarumi. Nilinis na po niya, sapagkat damang-dama ko na po ngayon kung paano po kumilos ang Panginoon sa aking buhay, sapagkat sabi ko nga po, ako po ay mayroong pinagdaanang matinding pagsubok sa buhay. Subalit nung una po talaga hindi ko po ito kaya, sapagkat hindi pa nga po ako nabubuksan sa Panginoon, sapagkat ang alam ko nga po noon ay makamundong pag-uugali, makamundong pamumuhay.
Subalit nung ibinigay niya po sa akin pandama ay isang karamdaman na sa sobrang pag-iisip ay ginawa niya po pinadama niya po sa akin ang karamdaman na nervyos. Sapagkat ang nervyos po talaga pag yan po ang tumama sa buhay ng tao, talaga pong walang makapagpapagaling sa atin, hindi po tayo kayang pagalingin ng doktor. Kahit ano po, sapagkat ako po naranasan ko po iyon, sapagkat kung saan na nga po ako dinalang doktor, sapagkat ang sabi po ng doktor, wala naman daw po akong karamdaman. Sabi ko, bakit wala akong karamdaman? Ba't ganito ang nararamdaman ko sa akin, sa katauhan? Yung po palang nervyos, hindi po tayo makakalaya kapag hindi po natin nilinis ang ating puso, lalo-lalo na po ang ating isip na kung ano-ano po ang mga pag-iisip na iniisip natin na sa kapwa natin na hindi naman po kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya sabi ko, Ama, sa oras po na ako'y tumungo sa dakong banal na iyong binababaan sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, ipadama mo po sa akin ang aking kagalingan. Subalit hindi pa rin po niya ipinadama sa akin ang kagalingan sa pamamagitan po ng 9 na araw. Pinagbata niya po ako, subalit hindi ko po inaramdaman. Hanggang nagtagal, hindi ko pa rin po nararamdaman, sapagkat ang una po pala niyang pinapagaling sa akin sa katauhan ay ang aking kaluluwa, sapagkat hindi ko po ganap na isuko ang aking mga dinadala sa aking puso. Sapagkat sa pamamagitan po ng mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng mga salita niya, unti-unti ko na po iyong napalaya, unti-unti ko na po iyong nabigyan ng kasagutan kung ano ang marapat at kung dapat kong gawin. Yun po pala, kapag ang tao ang siyang nagbigay sa iyo ng kung ano man pong pagdadalisay, hindi po pala tayo dapat magtanim ng sama ng loob. Bagkus, ipanalangin natin sa Panginoon at ipadama natin sa Kanya kung paano ang tamang pagmamahal para siya ay lalong mapalapit sa Panginoon. Kaya Ama, sa oras pong ito'y walang kagang papurit pasasalamat po ang tanging maiaalay ko sa iyo, sapagkat napakabuti mo sa anak mong tapat na nagmamahal sa iyo. At ang tanging ko pong hiling sa iyo, Ama, patuloy at patuloy mo po akong dalhin sa tamang landas at huwag sa palikwad-likwad, para pagdating ng araw na ako iyong tawagin, ay makasama mo ako sa iyong kaharian at makapasok muli sa pinto mong masikip na walang hadlang sa aking buhay. Kaya Ama, sa oras ko ito, laam ko Ama, na hindi mo ako pababayaan sa bawat araw ng aking buhay at ikaw po ang maghahari palagi sa akin. Kung ano man po ang aking pangangailangan, kung ano man po ang kakulangan ng aking pamilya, ikaw na po ang bahalang magbigay sa kanila. Maraming salamat. Salamat po kapatid. Sabi nga po, kumato ka at ikaw ay bubuksan. Gumawa ka at tutulungan ka ng Panginoon. Kung tayo man ay may hinihingi sa ating Panginoon, mayroon tayong inaasahan, kailangan nagtutulungan. Amen po ba? Hindi lang lagi pag sinabi sa iyo may ibibigay sa iyo ang Panginoon, maghihintay lang tayo, hindi natin tatanggapin yun. Kailangan gumawa po tayo. Sabi nga, sa pamamagitan ng pagsusugo niya ng mga anghel, nagagamitin niya upang ang pangangailangan natin ay makamtan natin. Doon po ipinapahiwatig ng ating Panginoon ang kanyang pagmamahal. Subalit marapat po naman na ipakita natin sa ating Panginoon na karapat dapat tayong tumanggap ng bawat biyayang hinihingi natin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ngayon naman po, tawagin ko ang isang alagad, ang aking kapatid na si kapatid na Josie Tulfo, upang ipahayag niya ang pag-ibig ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat muli sa araw na ito at babatiin ko po kayo ng Merry Christmas and a Happy New Year sa inyong lahat. At sa mga panahon na ganito, nagtatapos ang isang taon muli sa ating buhay. So nakikita po natin ano nga ba ang Pasko. So yung inaano natin, yun po ay birthday ng Ate Jesus na ating tagapagligtas. At doon po natin nakikita celebrating the birthday of Jesus again. But then, ano po ba ang halaga ng
birthday ni Jesus Christ. It's not Santa Claus, di ba? Minsan po sa Christmas, sa pagkapasko, ang inaano natin ay si Santa Claus. Pero hindi natin nakikita. Tayo nagiging Santa Claus din sa bawat sa kapwa natin. Pero ang mahalaga po yung pagbabago. Ano po ba at saka reflection po sa ating buhay? Ano ba ang nagawa natin sa buong taon? Ngayon na birthday ng ating Panginoon. Ano ba ang naging sa ating spiritual lalo na ang nagawa natin sa Kanya upang siya naman ay magalak sa atin? Yung mga hindi maganda na nagawa natin sa ating buhay sa buong taon ay siguro sasabihin natin pag pumasok yung New Year, doon natin nakikita ng resolution. Kaya tinawag po ng resolution is resol. Kung ano man po ang naging reflection natin sa ating buhay sa birthday ng ating Panginoon, na we are celebrating yung kanyang pagkasilang, sasabihin natin, siguro ito kailangan alisin ko. Ito siguro dapat dagdagan ko. Kaya, ang sasabihin po natin sa ating sarili, pagdating ng New Year, yung January 1, sasabihin natin, ito ang resolution. Resolution. Ito ang solusyon ko sa aking mga hindi nagawa yung nakaraang taon. Amen po ba yun? So, ang mangyayari po sa ating buhay ngayon, makikita po natin na ang Pasko ay mahalaga sa atin dahil nakikita mo na yung ito ngayon yung parang isinilang siya upang maligtas tayo. Yun po ang importante. Kaya po tayo nagbibigay ng gift giving, ay yun ay hindi po tayo para maging Santa Claus. Yung Santa Claus po kasi kung bakit nagkaroon yan, ay naging mahilig po siya sa mga bata. Kaya nagbigay siya. Actually, Christmas is for children. Pero tayo, hindi naman na tayo mga bata, pero yung ating pananampalataya ay kailangan natin baguhin. So, ang sabi po ng Santa Claus, hindi para sa akin ang Christmas, kundi para sa Panginoon din, sabi niya. So, ang mangyayari po sa atin ngayon, kung tayo ay nagbibigay ng mga regalo o gift giving sa isa't isa, dinadala po natin ang ating kapwa sa Panginoon. Amen po ba yun? Sapagkat ang pagbibigay ng regalo ay parang ibinigay at pagbibigay din ng kanyang sarili sa tao upang magkaroon ng kaligtasan dito sa lupa. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, Merry Christmas muli sa inyong lahat at naway sa ating papasok na bagong taon, magkakaroon ulit tayo ng resolution. Yung mga isipan po natin ngayon kung ano ang mga babaguhin, kung ano ang itutuloy, magkita po natin sa pagdating ng ating New Year resolution. Magandang umaga mo. Salamat po, mahal na kapatid. Kung paano niya po siniwalat sa atin o ipinagama sa atin kung paano nga po ba ang pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung gaano tayo minamahal ng ating Diyos Ama, sapagkat tuwiran nga po, binigay niya sa atin ang ating Panginoon Kristo. Subalit ngayon, ibinigay na naman niya ang Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Yan po ang pagmamahal ng Ama. Unconditional, walang katapusang pag-ibig ang handog niya sa atin. Palapakan po natin ang buhay ng Diyos. At ngayon naman po, tatawag ako ng isang choir upang magbahagi ng awitin. Kapatid, Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una po, umihingi po ako ng pahumanhin sa inyo sa mga nakaraang araw na hindi nyo ako nakikita dito dahil dala po ng aking trabaho kasi naitay nga po ako. Ngayon po, yung pong mga nagsasabi sa akin na kung bakit kuminsan hindi ako yung naka-uniform na nagpupunta dito, pasensya na po kayo. Kasi wala na po akong time para magbihis. Pagdating ko po, diretso na po kagad ako dito. Napakalayo po kasi ng assignment kong school ngayon. Sa Katulinan po, sa likod po ng Waterhood.
Every time po magpupunta ako dito, lagi ko po hinahabol ang oras. Minsan naman po, hindi ako nakakarating sa practice naming mga choir. Kasi nga po, yung po aking... Mahirap po kasi may amo kayo, meron kang boss. Minsan po may biglang meeting or either padadala ka sa district. Kaya po nangihingi po ako ng paumanin kung ano man po magagawa kong pagkukulang sa mga kasama kong choir at saka sa mga taong nakakakita na pinagkakasalahan ako. Sorry po. Yun po masasabi ko. Okay po. Ngayon po, andogyan ko po kayo ng isang awitin na talagang bukal sa aking puso. Sana'y laging mayroong pag-ibig sa apat na sulok ng daigdig. Pagkakaisa ang mahalaga, ang pag-asa ay laging nadarama. Huwag pagkaitang pangunawa, puso ay buksan sa ating kapwa. Ang nanulungkot ay bigyang pansin, ang Pasko ay sama-samang salubungin. Di ba't ang Pasko ay para sa lahat, magmahalan, magbigayan upang maging ganap. Di ba't ang Pasko ay para sa mundo, pag-ibig ay papagarin nating totoo. Ang Pasko ay ating ipagdiwang at limutin ang pagdaramdam. Ating ihandog ng buong lugod na sa puso natin ay taos. Huwag ipagkaitang pangunawa, puso ay buksan sa ating kapwa. Ang nalulungkot ay bigyang pansin, ang Pasko ay sama-samang salubungin. Di ba't ang Pasko ay para sa lahat, magmahalan, magbigayan upang maging ganap. Di ba't ang Pasko ay para sa mundo, pag-ibig ay papagarin nating totoo. Di ba't ang Pasko ay para sa lahat, magmahalan, magbigayan upang maging ganap. Di ba't ang Pasko ay para sa mundo, pag-ibig ay papagarin natin totoo. Salamat po. Salamat po kapatid. Parang medyo ang Pasko ay kagalakan. Ang Pasko sapagkat ito ang pagsilang ng Mesiyas na tumubos ng ating mga kasalanan. Kaya hindi tayo dapat lumuha, kundi dapat tayong magalak. Ano man ang pinagdaraanan natin sa ating buhay, umasa tayo na may Diyos tayo na sa tuwin ay aagapay, sasalo sa lahat ng ating hilahil sa buhay. Kaya hindi natin marapat lumuha sapagkat ayaw ng Panginoon na tayo lumuluha, kundi ang galak sa tuwin na maghari sa ating puso. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Lagi pong sinasabi ng banal na Espiritu, hindi tayo dapat mahiya sa tao sapagkat kapwa lang natin sila tao.
sa Diyos lagi tayo mahiya. Amen po ba? Sapagkat ang Diyos, lahat ng ating ginagawa ay nakikita niya, nasisilayan. Subalit sa tao, pwede tayong magtago, pwede tayong magsinungaling. Subalit sa Diyos, wala tayong maililihim, kaya hindi tayo marapat mahiya sa tao, kundi sa tuwina sa Panginoon tayo mahiya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, sino po ba ang nais pang magbahagi upang ibigay ang kagalakan sa kanyang puso upang ang Panginoon ay magalak? Sa tuwinang makikita niya at masisilayan niya ang kanyang mga anak na tumitindig sa dakong ito, galak na galak po ang puso niya sapagkat nadarama niya na tinatanggap siya ng bawat tao o bawat anak niya na dumadako sa dakong ito sa pamamagitan ng pakikinig ng mensahe na idinadatal niya sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunsing. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kapatid, na taga Valenzuela, maaari po bang ipahayag niyo ang kadakilaan ng ating Panginoon sa inyong pagkatao? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Nasupresa ako, pero salamat po Ama at pinatindig niyo po akong muli rito. Bagamat man po ay hindi ko po alam kung anong sisimulan ko. Sa totoo po, marami pong binabahagi sa akin ng Ama, pero hindi ko po alam kung alin ang uunahin ko ibabahagi sa inyo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ama, magandang umaga po. Nagpapasalamat po ako sa iyo, Ama, at binigyan mo po pa ako ng panibagong buhay. Sa edad ko po na ito, na 61 na ako, ay nandito pa po ako sa ibabaw ng lupa. Bagamat po ang aking mga ibang kaibigan ay wala na sila rito, ay buong puso ko pong nagpapasalamat sa iyo at pinupuri kita, Ama. Kailanman hindi mo ako pinabayaan. Ama, hindi ko po alam nung hindi pa bukas ang aking puso at isip na hindi mo pala ako iniwanan. Nandiyan ka lang po pala, Ama, pero winawaglit kita sa aking isipan. Ama, patawarin niyo po ako sa hindi ko pagtalima sa mga kagustuhan niyo. Patawad, Ama. Sana po, Ama, lubos niyo po akong pagtibayin dahil sa inyo lang po ako umaasa, lalo na po ngayon sa aking mga pagsubok na dumadalisay sa akin, ay patatagin niyo po ako, Ama, na hindi ako muling makabitaw sa inyo sa oras na ito. Ama, alam ko po na mahal niyo ko. Maliit pa akong bata. Ako na sa aking pagninilay ngayon, sa pagbukas ng aking puso at isipan, nabuksan po ang aking isip na magmula sa aking pagkabata ay hindi niyo pala po ako iniwanan. Ako po ay lagi niyong ginagabayan. Bagkus ako ay walang utang na loob sa inyo nung kayo ay magpakita sa akin
hindi ako tumalima sa kagustuhan niyo. Ama, patawad. Sana po, patatagin niyo po ang aking loob at aking pag-iisip, damdamin, para sa ganon, ako'y laging makatalima sa iyo at laging ikaw ang aking uunahin. Ama, dinudulog ko po lahat sa iyo ang aking mga aking pagsubok sa ngayon na dumaraan sa buhay ko. Ama, hindi na ako bibitaw sa iyo kahit anong pagsubok. Kahit anong pagsubok, Ama, hindi na ako bibitaw sa iyo kailanman. Ama, salamat sa lahat-lahat na sa walang utang na loob ko na anak. Maliit pa akong bata, ako inyo nang inuraga at hindi nyo ko iniiwan. Hindi nyo ko iniwan kailanman. Bagkus mga pinag-uutos nyo sa akin ay hindi ko nasusunod, Ama. Patawad, Ama. Ama, maraming salamat po sa lahat-lahat. Bagamat maraming pagsubok na ibinigay mo sa akin, ay nandito pa rin ako. At sa aking anak, sa aking mga anak, Ama, salamat po. Maraming salamat po. Ang masasabi ko lang po, kung ito'y mga pagsubok lahat, sige po, Ama, dagdagan niyo pa po ang aking mga pagsubok sa akin para lubos kitang makilala. Salamat po, Ama. Maraming salamat sa lahat-lahat. Salamat. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Parang medyo iyakan yata ngayong araw na ito. Pati ako naiiyak na eh. Pwede po bang maging masaya tayo dahil Kapaskuhan ngayon? Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat ang problema, laging nandiyan yan eh. Kailangan kalimutan natin sapagkat sabi nga ng Panginoon, kung lagi mong iisipin yan, laging dadating ang problema kasi ini-entertain mo. Ang problema po kasi walang iniwan sa isang bisita yan, na hindi natin biglaan dumarating ang bisita natin. Kung ang bisita natin ay hindi natin kakilala, huwag natin patuloyin sa ating bahay. Amen po ba? Sapagkat kung patutuloyin mo, papasok na yan, magtatagal. Baka maganda kayo mag-entertain, tatagal po sila. Ganon din po sa karamdaman. Pag biglang may dumating sa inyo, inako nyo agad at lagi nyong dinadamdam sa sarili nyo, magtatagal po yan kasi minamahal nyo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isa po yan sa sikreto upang ang mga problema natin ay hindi nagtatagal, mga kapatid. Lagi ninyong pakikinggan ang mensahe ng banal na Espiritu. Ang problema pag lagi nating iniisip, lagi nating ini-entertain, hindi aalis sapagkat iyan ang gusto ng kalaban ng Panginoon. Amen po ba? Subalit lagi nating pananaigin ang ating Panginoon. Bagamat may pagdalisay, natural lang yan sapagkat buhay pa tayo. Subalit lagi nating sasabihin sa ating sarili, hindi mo ako kaya sapagkat may Diyos akong buhay na pinaglilingkuran na sa tuwin ay nasa piling ko. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Tumayo nga po tayo at alisin natin ang ating bagabag sa ating kalooban. Kapatid na Alan, isa nga pong kantang joyful dyan. Saan ba yung choir? Choir, kanta naman kayo kasi nag-iiyakan na sila eh. Kailangan masaya tayo. Joy to the world.
po natin ang buhay na Diyos. Amen po ba? Sige po, magsiupo na po tayo. Sana po yung susunod, wala nang iiyak ha. Kasi po, baka pati nanonood sa internet, naiiyak na rin eh. Kailangan po masaya tayo sapagkat ito ay lagi tayong maging magalak sa tuwing na nadadako tayo sa banal na dambana sapagkat mapalad tayo sapagkat yung iba nanonood lang, tayo nandito mismo, nakakaniig natin ang banal na espiritu kaya hindi tayo marapat malungkot. Sa tuwing na ang pagsubok, ang pagdalisay, kaagapay na natin sa ating buhay yan sapagkat kung nasa ng Panginoon, nandun din ang kalaban niya. Kaya matuto tayong tumimbang at lagi tayong pupunta sa kanan kasi sa kanan nandun ang Panginoon, sa kaliwa andun ang kalaban. Kaya huwag tayong pataig lagi sa kaliwa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At para po mabuhay-buhay ang at tayo ay sumigla at hindi tayo makatulog, isa pa pong awitin ang maghahandog po sa atin ng isang alagad na si kapatid na Mirna. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Purihin at dakilain ng Ama. Salamat po Ama, pasensya na po kayo wala pong wala po ang mga awit na anak. Kaya bagya ko na lang po uling gusto. Kapatid, medyo mababa po ang lalamunan ko ngayon, baka po matawa naman sila kung hindi magkaugma. Muli po sa pagkakataong ito, nais ko pong mag-alay ng pamaskong awitin para po sa ating lahat. At nawa nga po ang bawat pagluha ng ating mga mata ay luha ng galak at hindi po luha ng lumbay. Gaya nga po ng tinura ng kapatid, kamting galak po natin ang darating na Kapaskuhan. Amen po ba? Basta po, pagsamakitan po nating maramdaman ang tunay na kagalakan. Ayoko na pong itanong kung kumusta po ako, masasagot po akong ewan ko sa'yo. Basta po ang alam ko, batid ng Ama na gusto ko andamhin ko yung kanyang pagmamahal upang maramdaman ko ang kagalakan, ang diwa ng Kapaskuhan. Para po sa ating Panginoon at sa inyo po mga kapatid. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the war in sin and error binding, till he appeared and the stars felt its fall. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks. Tayo pong lahat. A new and glorious morn. Tayo pong lahat. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices of night divine. Oh, night when Christ was born. Dito po, lakas po natin. Sige pa po. Oh, holy night. Kayo po. Ako, mapalad po kayo pag pinawit kayo ng Ama. Long lay the world in sin and error binding, in rapid and
hope. Lahat. A thrill of hope. The weary world rejoices for yonder break a new and glorious morn. Fall on your knees, or hear the angel voices of night divine, all night when Christ was born. All night divine, all night, all night divine. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Salamat po kapatid. Ngayon naman po, ibibigay ko ang isang alagad upang ipadama sa atin kung paano nga ba yan nasumpungan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na si Arlene Renente. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Kamusta po ang mga anak ng Diyos? Mabuti po. Merry Christmas po sa ating lahat. Paano nga po ba natin nadarama ang pag-ibig ng Diyos? Kapag po ba tayo ay may pagsubok, tayo po ba ay masaya? Sino po ang masaya pag may pagsubok? So, sa mga nakadama po sa ating Ama, masigit mong mararamdaman ang pag-ibig niya sa kabila po ng pagsubok, ng mga pagdalisay na pinagdadaanan. Amen po ba yon? Subalit kung hindi mo nga kilala ang ating Panginoon, parang gusto mong talikuran, gusto mong takbuhan. Subalit, sabi nga po, kapag nabuhay ka sa mundong ito, kaalinsabay na po nito, kaakibat na po nito ang mga pinagdaraanan sa buhay. Subalit, sadyang mapapalad po tayong naririto sapagkat may isang tao na binahagi sa atin ng ating Ama, ang ating mahal na Apo Kunching, upang higit na ipadama sa atin kung papaano nga po ba siya magmahal. Amen po ba yon? Sa akin pong buhay, bagamat may pinagdaraanan, subalit bilang kabataan po, dati marami po akong hinahanap sa buhay, marami akong hinahangad, marami akong gusto. Mataas ang aking pangarap. Subalit, sa pagpapabatid sa akin ng Ama kung ano nga po ba ang dapat kong pangarapin, kung ano nga po ba ang dapat kong hanapin, ano nga po ba yon? Ang dapat mong hanapin ay ang kalooban niya. Amen po ba? Sapagkat, nasa iyo man ang lahat ng bagay, pinagnilayan ko po kasi sabi ko, Ama, ngayon darating na Pasko, parang empty. Parang empty ako sa mga material, sa financial. Subalit, ano po ba ang mensahe sa akin? Sabi niya, anak, saan ka mas masaya? Kailan ka mas masaya? Ngayon o noon? Ngayon po. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat noon, sabihin man po natin na may mga bagay akong natatanggap dahil subalit, sa kalooban po ng ating Ama, mas sigit po ang natatanggap ko sa dakong ito. Amen po ba? Na hindi ko mahanap sa mundo, sa aliw ng mundo, kaligayahan, kagalakan, na bahaginan ka lamang ang katalinuhan ng Ama kung papaano nga po ba ang tunay na kasiyahan, tunay na kaligayahan sa iyong buhay. Sabi nga niya, anak, sulong lamang ang buhay na maramdaman mo lamang ako ay isang biyaya na mula sa Kanya. Amen po ba yon? Kaya po ngayon, ano nga po bang hinahangad ko na sa bawat araw, sabi ko, Ama, gamitin mo po ako, nasa kalooban mo, makaganap ako ng naayon, na karapat-dapat at kalugod-lugod sa iyo. Hindi ko na po hinahanap na magkaroon ng ganito, ng mga bagay na
gusto ko sa unang buhay ko. Ngayon po ang pangarap ko sa bawat araw ay madama ko ang buhay na Diyos, sapagkat yun po ang nagbibigay sa akin ng galak, ng sigla, ng lakas. Pag po mahina ang espiritu sa akin katauhan, nararamdaman ko na po na parang ang dami kong hinahanap, ang dami kong gustong makamtan. Subalit salamat sa Ama sa pagpapadama po niya sa akin ng pag-ibig niya. Kasi po pag ang pag-ibig ng Ama ang naramdaman mo, wala ka nang ibang hahanapin pa. Amen po ba? Wala ka nang hahangarin, sapagkat ang nasa isip mo, madama mo lamang siya, higit na kagalakan ng pagkakaloob sa iyo. Madama mo lamang siya ay higit na kapuspusan sa buong mong katauhan. Sapagkat sa dati mong buhay, ang kasiyahan mo ay ang mga bagay. Lalo na po ngayong magpapasko, tayo pong lahat ay may inaasahan, may inaabangan. Subalit, ano nga po ba ang nais ng ating Panginoon nang makilala po natin siya? Ang higit po nating maramdaman ang kanyang wagas na pag-ibig. Amen po ba yon? Upang sa gayon, matakpan po lahat ng mga pinagdaraanan natin na sa kabila ng mga pagsubok, ang kaaliwan na mula sa Kanya ay higit nating maramdaman sa ating buhay. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po kapatid. May napulot po ba kayo sa pagbabahagi ng ating kapatid? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Masaya po ba kayo? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ngayon naman po, isa pa pong kabataan na aking tatawagin upang isiwalat niya sa atin kung gaano nga ba ang pag-ibig ng ating Panginoon na nakamtan niya sa dakong ito. Tinatawagan ko po si Sharina. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ay, sa mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Hindi ko po inaasahan na tatawagin po ako ngayon. Pero ano nga po ba yung mga kagalakan, kahiwagaan na pinagkaloob po sa akin ng Ama? Unang-una pong kahiwagaan na ipinagkaloob po sa akin ng Ama, yun po ay ang matungo po ako sa dakong ito. Lumasumpong ako pong ganap ang Ama na sa dati pong buhay ay walang wala po ako sa piling po niya. Hindi ko po siya hinahanap-hanap sa bawat oras. Pero po, buhat po nung mapunta po ako dito, talaga pong buhay na buhay po ang Diyos. Kasi madai po siyang binago po sa akin. Marami po siyang mga kahiwagaan na ipinagsilay sa akin. Yun nga pong nababahagi ko po lamang yung sa naging karamdaman ko nga po. Yung naging karamdaman ko po ay hindi po biro-birong karamdaman na kung sa kakayahan pang tao po, wala na pong kalunasan. Pero po sa pananalig at pananampalataya ko po, nagkaroon po ng kagalingan yung karamdaman ko. Nagkaroon po ng kalunasan po. At hindi lamang po yung karamdaman ko yung napagaling sa akin, bagkos kundi po yung kaluluwa ko po, pinatatag niya po yung pananampalataya ko. Kaya nga po, sa totoo lang po yung pagpakaramdam ko po na uwi po ako, yung bang may para pong lumbay po na halo sa puso ko na para pong pakaramdam ko yung bang ayaw ko na pong mawalay po sa kanya. Yung pong mga time po na yung bang pagka nasa kanya ka po, lalo pa nandito po ako sa dambana, nandun po yung sigla po, yung saya po na sumpungan ko po sa dako pong ito, na madai pong binago po sa akin, na yung nga po sa pakikitungo po sa pamilya po, kanina lang po nag-ano po yung mama ko, sabi niya, anak, mag-share ako. Sabi nga po na mama ko, sabi ko, ikaw ako bahala kung mag-share ka. Sabi ko, kagalakan na hindi ka iyakan. Sabi ko sa kanya, kasi iyakan nga siya, kaya niloloko ko, sabi ko, kagalakan, hindi ka iyakan. Ginagano ko nga po siya. Pero po, ngayon po, yung pong kagalakan po sa puso ko yung nag-uumapaw na, kung pinagninilayan ko po na, kung hindi po siguro ako napunta sa dako pong ito, siguro nga po, wala na po ako. Gaya po ng tinuran po ng mahal na Apo Pulo nung bago pa lang po kami pasyente po dito na sabi niya po, anak, nasa sa inyo kung gusto niyo magpa-doktor o kung mananalig kayo na dito ka gagaling. Pero po ang sinagot ko po kay Apo po na dito po ako mananalig, na dito po ako gagaling. Di po ba buhay po ang Diyos na kung pinairal ko po yung, halimbawa po yung pagkatao po, kung nanaig po yung pagkatao po sa aming buhay na magpa-doktor, wala na po ako ngayon. Kasi si Apo na rin po yung nagsabi na
kung na yung sakit nga po na yun, wala nga pong kalunasan. Na kahit gaano ka pa kayamang tao, walang mahanap na kalunasan yung karamdaman na yun na dumapo po sa akin. Kaya po nagpupurit nagpapasalamat po ako sa Ama na halos 1 taon na rin po mula po nung napunta po ako dito sa dakong ito. At masasabi ko po na marami na po mga bagay-bagay po na binago po sa akin dito na yun nga po sa pagigisang kabataan po na sa dati pong buhay na easy go lucky lang, yung ganun po. Yun nga po, madalas nga po ako napapagalitan ng mama ko na sinasabi na pag nakalabas po ng bahay, hindi na marunong umuwi. Lagi po niya ako napapagsabihan po doon. Pero po ngayon yung nabago po sa akin na masasabi ko po na napapansin din naman po siguro ng mama ko pag nasa amin ako na bahay lang po talaga. Hindi na po ako yung katulad po ng dati sa dating buhay na liwaliw po, na wala pong pakialam po, na yun nga po, gaya nga po na nasabi ni Apo po nung minsan nga pong kinausap niya po ako na hindi po habang buhay, presensya po ako dito, presensya nga po ako sa amin. Kaya po, nagpupulit nagpapasalamat po ako sa Diyos Ama na ginawa niyang panawagan po sa akin yung karamdaman ko upang matungo po ako sa dakong ito at upang tuluyang ganap po siya masubukan. Yun lang po at maraming salamat po. Salamat po, mahal na kapatid. Kung paano po nagtibay ang ating kapatid sa mura niyang edad, hindi biro po yung karamdaman na dumapo sa kanya. Yun po ay karamdaman ng naging dating presidente ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos. Subalit, gaano man karami ang pera ng ating naging presidente, subalit hindi nakamta ng kagalingan. Amen po ba? Subalit ang ating kapatid, sa pananalig niya sa ating Panginoon, gumaling siya sapagkat ang pinakadakilang manggagamot ay ang ating Panginoon Jesucristo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya mga kapatid, kung mananalig, magtitiwala, at ibibigay niyo ng buong puso ang iyong pagkatao sa ating Panginoon. Ano man ang karamdaman niyo, huwag kayong malungkot at darating ang kagalakan at kagalingan sa inyo. Magpatalang tayo, huwag tayong manghinawa kung hindi pa binibigay ang ating mga kahilingan sa ating Panginoon sapagkat siguro may nais pa siyang baguhin sa atin. At tanungin natin ang ating sarili, ano pa ba ang dapat nating gawin upang makamta natin ang ating mga minimiti sa ating buhay. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng nagbahagi, marami pong salamat. Inanyayahan ko pong magsitayo upang awitin natin ang itinurong panalangin ng ating Panginoong Jesucristo.